Sa loob ng isang 40-floor glass building sa Makati, naglalakad si Alexa Villanueva. Ang araw ay bahagyang naglalatag ng gintong liwanag, sumasalamin sa makintab na salamin ng gusali, parang isang hiyas sa gitna ng lungsod. Sa bawat hakbang niya, tumatagos ang tunog ng kanyang heels sa Italian marble floor, echoing soft but clear sa katahimikan ng lobby. Suot niya ang isang cream blouse na may manipis na ribbon sa liig at itim na pencil skirt, simple pero elegante. Maingat ang ban ng buhok niya, habang ang lipstick ay bahagyang tinted lang, para hindi sobra ang dating. Hindi halata ang kaba sa kanyang mga mata, pero ramdam ng dibdib niya ang paghagulgol ng mga damdamin, excitement, takot, at isang lihim na pag-asa. Okay, Alexa. Kaya mo to. First day na ito, hindi na kailangan pang magpanggap. Habang papalapit siya sa isang glass security panel, naririnig ang malambing na tunog ng elevator chime, at ang banayad na instrumental jazz mula sa malapit na lounge area. Ang guard na naka-Italyano ang dating ay nakangiti ng bahagya, nag-aalok ng isang bihis profesional na good morning. Good morning, Miss Villanueva. Ready na po ang private elevator ng CEO? Salamat po. Tahimik siyang pumasok at ang pintuan ng elevator ay nagsara ng dahan-dahan. Inside the elevator, ang malambing na jazz ay bumabalot sa paligid, parang musika ng mga matamis na pangarap at nagtatagong kwento. Bakit ako? Wala akong padrino. Wala akong koneksyon sa Estrada Holdings. Hindi ako nagre-reklamo, of course pangarap ko ito, but I'm just surprised. Ngunit nandito siya, papunta sa pinakatuktok ng gusali, sa opisina ng C. Dumating na ang elevator sa ika-40 palapag. Bumukas ang pinto, tahimik ang hallway, malinis na kahoy sa mga pader, mga dimmed lights na parang nagbubukas ng daan sa isang lihim. Palapit siya sa pinto, ang bawat hakbang niya ay tunog na umaalingaw sa tahimik na koridor. Pinilit niyang pigilin ang kaba, ang mga kamay niya ay dahan-dahang inayos ang blouse. Tumindig siya, huminga ng malalim. This is it, Alexa, you made it! At biglang bumukas ang pinto, pero walang sumalubong. Ang lamig ng aircon ay sumalubong sa kanya, ay halong amoy ng bagong linis at mahigpit na disiplina. Sa loob, nakatayo ang isang malaking leather executive chair na katalikod sa kanya. Sa likod nito, tanaw ang buong skyline ng Makati, isang paalala ng laki ng mundong nilalakbay niya. Let's go, Alexa, wala nang atrasan to. Ang pinto ng opisina ay unti-unting nagsara sa likod ni Alexa. Tumigil siya sandali, nakaramdam ng malamig na simoy ng hangin sa paligid, isang simoy na hindi lang galing sa aircon, kundi mula sa presensya ng isang taong matagal niyang iniwasan. At naroon siya. Si Gary Estrada. Matangkad, naka-dark tailored suit, may matang malamig na parang yelo na tumatagos sa buto. Ang ngiti niya, manipis, pero punong-puno ng lihim. Miss Villanueva, ang bilis ng dating mo. Hindi ko siya nakilala agad, pero ramdam ko agad ang init ng kanyang titig. Parang apoy na matagal nang hindi napapansin. Sir, salamat po sa oportunidad. Totoo ba? O parte lang ng show? Tahimik ang sagot ni Alexa, pero sa ilalim ng kanyang balat, kumukulo ang mga alaala. Do you think we'll meet again, Gary? When the time is right, Alexa. Ang mga pangakong iyon ay parang ulap na unti-unting naglaho sa hangin. Balik sa opisina, nakatayo si Gary sa harap ng malawak na mesa, ang mga kamay niya nakapatong sa tableto. Ang kanyang mata ay nakatuon kay Alexa, punong-puno ng hindi nabitawang saloobin. Ang mundo natin ngayon, iba na. Mas madilim, mas komplikado. Pero may mga lihim pa rin na kailangang itago. Kahit sa sarili nating puso. Alam mo ba, Alexa, minsan ang mga lihim ay hindi lang pabigat, kundi susi. Si Alexa ay napailing ng bahagya. Hindi siya natatakot, ngunit ramdam niya ang bawat tibok ng puso na pumipintig ng mas mabilis. Hindi niya matanggap na ganito na lang basta makikita si Gary. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. At hindi ko rin malilimutan kung bakit ganon ang naging wakas ng lahat. Sir, may tanong lang po ako. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pagbabalik ng mga alaala? So you still remember that night in Baguio?
Ang bawat salita ni Gary ay nag-iwan ng bakas sa puso ni Alexa, isang paanyaya, isang babala, at isang paalala. Ang gabi sa Baguio ay hindi lang isang alaala. Ito ay isang lihim na patuloy na hubog sa kanilang kapalaran. Ang liwanag ng buwan ay naglalapat ng pilak na tabing sa ibabaw ng mga pine trees. Malamig ang hangin, humahaplos sa mga dahon at nagdadala ng mahina at matamis na amoy ng kagubatan. Sa ilalim ng isang lumang gazebo, tahimik na nakaupo si Alexa. Balot siya sa isang makapal na shawl. Ang mga kamay niya ay mahigpit na humahawak sa isang mainit na tasa ng tsokolate. Mula sa kadiliman ng kagubatan, may isang anino ang dahan-dahang lumapit. Si Gary, mas bata pa noon, pero kitang-kita na ang karisma at otoridad sa bawat kilos niya. Suot niya ang simpleng gray hoodie, ngunit parang siya ang pinakainit na bagay sa malamig na gabi. Alexa, nagulat, ngunit pilit pinipigil ang emosyon. Akala ko hindi ka na darating. Gary, umupo sa tabi niya, malapit pero hindi dikit. Hindi ko kayang palampasin ang tanawin. O ikaw? Tumigil ang mundo. Ang mga huni ng gabi ay naglaho sa kanilang paligid. Wala nang ibang naririnig kundi ang kanilang mga hininga at ang malamig na simoy ng hangin. Dahan-dahan, iniabot ni Gary ang kanyang kamay, hindi upang hawakan si Alexa, kundi upang takpan ang nanginginig niyang mga daliri na naglalaro sa tasa ng tsokolate. Alexa, inner monologue, malambing at tahimik. Hindi ko alam kung dahil lang sa lamig o dahil sa kanya. Pero parang unti-unti na akong nahuhulog. Unti-unting lumapit ang kanilang mga mukha. Wala pang halik, wala pang hawak. Ngunit ramdam ang tensyon sa hangin, isang pulgadang distansya na tila kayang sumabog sa bigat ng damdamin. Gary, pabulong, malapit sa tenga ni Alexa. Bakit mo ako laging iniiwasan, Alexa? Alexa, mahina, halos hindi marinig, may bahid ng takot at pagnanasa. Dahil natatakot akong gusto rin kita. Hindi na nila pinansin ang lamig ng gabi. Hindi nila kailangan ng apoy para maginitan, sila na ang apoy na iyon, naglalagablab sa bawat titig at galaw. Sa mismong sandaling iyon, bago pa man sumayad ang kanilang mga labi, may malakas na yabag na pumutok mula sa dilim. Mabilis na napaatras si Gary. Si Alexa nanigas sa kinaupuan. At mula sa dilim may isang aninong hindi dapat naroon. Ang malamig na hangin ay biglang tila huminto sa paligid. Ang mga yabag na kanina ay mabilis at nagmamadali, ngayon, bigla nang tumigil, malapit sa gilid ng lumang gazebo. Dilim ang bumalot sa paligid, at mula sa anino ng mga pine trees, isang lalaki ang sumulpot. Hindi pamilyar ang mukha niya kay Alexa, ngunit kay Gary, may nakatagong kilig at tensyon na bumalot sa mga mata niya. Lalaki, matigas ang boses. So ito pala ang dahilan kung bakit hindi ka sumama sa amin, Gary. Nanlaki ang mga mata ni Alexa. Hindi niya inakala na may ibang tao sa mundo ni Gary na ganoon kaseryoso magsalita, parang may kasaysayan at galit na matagal nang nakatago. Gary biglang tumayo, nanlamig ang tono. So ito pala ang dahilan kung bakit hindi ka sumama sa amin, Gary. Hindi mo dapat ako sinundan rito, Tristan. Alexa, inner monologue, punong-puno ng pagtataka at pag-aalinlangan. Tristan, sino siya? Kaibigan, kalaban o higit pa? Tahimik si Tristan habang nananatiling nakatitig kay Alexa. Ang titig niya ay hindi lang basta pang-iinsulto, parang mga pangungusap na pumipigil sa hangin. Tristan, malamig, nananatiling nakatitig kay Alexa. Maraming babae ang dumaan sa buhay ni Gary. Pero ikaw lang ang ginawa niya ng tsokolate sa Baguio. Nag-init ang pisngi ni Alexa. Hindi niya malaman kung ito ay dahil sa hiya, kaba, o dahil sa misteryong unti-unting bumabalot sa malamig na gabi. Alexa, bumaling kay Gary, halos bulong ang tinig. Sino siya, Gary? Gary, tumitig kay Alexa, halatang nag-aalangan. Dati, siyang bahagi ng buhay kong gusto ko nang kalimutan. Bago pa man makapagsalita ulit si Alexa, isang kakaibang tunog ang umalinggaw, hindi yabag na ito at hindi hangin. Ito ay tunog ng shutter ng kamera. Mula sa loob ng madilim na kagubatan, may kumuha ng litrato sa kanila.
Kaya pala hindi ka na nagparamdam nun. Tumakbo ka. Alexa, mahinang sagot, diretso ang tingin, walang takot. Hindi ako tumakbo. Umalis ako dahil wala akong lugar sa mundo mo noon. Tahimik si Gary, ngunit ang titig niya ay matalim, parang may hinahanap sa mukha ni Alexa, isang sagot sa tanong na matagal nang nakabaon sa kanyang isipan. Lumapit si Gary ng dahan-dahan, 1 at 2 hakbang lang ang pagitan nila ngayon. Gary, mahinahon, may bigat ang bawat salita. Ayokong ulitin ang nakaraan, Alexa. Pero hindi rin ako magpapaulit-ulit. Umiti si Gary, ngiti na may halong saya, taglay ang isang lihim na hindi niya agad isiwala. Gary, boses malambing pero may determinasyon. Kung ganun, bakit mo ako kinuha? Alam mong kaya mong piliin ang kahit sinong mas kwalipikado. Umiti si Gary, ngiti na may halong saya, taglay ang isang lihim na hindi niya agad isiwala. Gary, boses malambing pero may determinasyon. Dahil ikaw ang hindi ko nakuha noon at ngayong may kapangyarihan na ako, hindi na ako papayag na mawala ka uli. Secretary mula sa speaker. Sir Gary, your fiancé is here. Should I let her in? Nanlaki ang mga mata ni Alexa. Alexa, nasa isip, biglang nanlaki ang mundo sa paligid niya. Fiancé? May iba na si Gary? Tumigil ang mundo. Ang tunog ng lungsod sa labas ay parang lumabo, nagiging malayo. Sa loob ng silid, tanging tibok ng puso ni Alexa ang naririnig niya, mabilis, mabigat, parang sinasakal siya ng sarili niyang damdamin. Alexa, inner monologue, sarkastiko at puno ng sakit. Fiancé? So ganito pala maglaro si Gary Estrada ngayon. May kapareha na, pero ako pa rin ang itinatago. Tumikim si Gary, ang kanyang katawan ay parang kumikilos ng may kabigatan. Bahagyang umikot siya, bumalik sa kanyang leather swivel chair at tumingin sa bintana. Ngunit alam ni Alexa, hindi siya talaga tumitingin sa tanawin. Tumatakas lang siya. Gary, mahinang boses, walang emosyon. Papasukin mo siya, pero hindi pa ngayon. Tumunog ulit ang intercom. Secretary, mula sa speaker, tunog ng isang malamig na tinig. Noted, sir. Tumalikod si Alexa, bahagyang lumayo. Ang katawan niya ay nanatiling tuwid, ngunit ang mga kamay ay nanginginig sa galit at pagkalito. Hindi siya pwedeng magpatalo sa damdamin niya ngayon. Professional siya, kahit pa binabanatan siya ng mga alaala sa utak niya. Alexa, mahigpit ang tono, subukang kontrolin ang sarili. Kung may ibang babae na, bakit mo ako pinatawag bilang secretary? Para saan tong lahat? Tahimik si Gary. Ilang segundo lang ang lumipas bago siya tumayo, mabagal at deliberate. Parang sinasadya niyang ipadama ang bigat ng bawat galaw niya. Gary, malalim ang tinig, punong-puno ng laman. Dahil sa kabila ng lahat, gusto pa rin kitang makasama sa araw-araw. Kahit secretary lang, kahit bawal. Alexa, inner monologue, nanginginig sa galit at pagkalito. Ito ba ang klase ng lalaking minsan kong minahal? Or mas masahol pa siya ngayon? Bumukas bigla ang pinto. Isang matangkad at eleganteng babae ang pumasok, pulang lipstick, designer coat, at matalim na tingin na parang sinadyang baguhin ang direksyon ng hangin. Tumigil siya sa harap ni Alexa, ang mga mata ay puno ng hindi mabanggit na saloobin. Until we meet.